Hello! Magandang umaga. Ang lamig talaga ngayong araw. Malamig dito. Pero hindi malamig kasi nasa loob ng room ngayon. So, hindi malamig dito sa loob. Pero sa labas, ang lamig talaga. Anyways, hi! Magandang umaga. Welcome again sa video ko. At ngayong araw, ang pag-usap namin? Sasabihin ko sa inyo tungkol sa 100% responsibility. 100% responsibility. Sasabihin ko sa iyo ang 100% responsibility sa buhay at kung paano siya connected sa languages. Okay? Kasi kung nag-aral ka ng languages, pareho lang yan, katulad lang yan ng buhay. Yan ang perspective ko at ipapasa ko yan sa inyo para makita nyo na pareho talaga yan. So, ano ang 100% responsibility? Ibig sabihin po yan na sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay, 100% responsibility mo yan. Halimbawa, sabihin natin na may isang tao sa trabaho na pumunta sa iyo, lumapit sa iyo, tapos sabi sa kanya ng masamang bagay. Tapos ikaw, nainis ka dahil sa mga sinabi niya. At ano ang gagawin ng inis yan sa iyo? Maging hot-tempered ka, maging masamang ugali mo sa taong yan. Dahil yung tao na yan nainis sa iyo. Ikaw, nainis ka sa tao na yan. Okay? So, hindi maging magandang ugali mo sa kanya. So, yan ang maging reaction. Kasi nainis ka sa tao na yan. What if, pag yung tao na yan, lumapit sa iyo, tapos may binitaw na masamang salita, wala kang reaction. Diba? Of course, pag may masamang salita, masasaktan ka o mafe-feel ka. Of course, tao po kami, tayo. So, what if, pag may sasabihin ka ng tao na yan ng masama, wala kang reaction, tapos ililet go mo yan, sa pag-alis ng tao na yan, ililet go mo yan, tapos pareho lang ang treatment mo sa kanya, kahit masamang mga sinasabi niya, kahit maganda, pareho ang treatment mo sa kanya. So, yan ang 100% responsibility. Pag may isang tao, yung tao na sinabi namin kanina, na may masamang salita sa'yo, tapos mainis ka, hindi yan 100% responsibility. Kasi ibig sabihin yun, binibigay mo sa kanya ng power mo. Kasi may sinasabi ako every morning na may power sa loob ko para ilabas kung anong gusto kong labasin at kung anong di ko gusto na pumunta sa loob. May power ako sa loob para gawin yan. So, pag may inis ka, kung may isang tao na sinabi sa'yo ng masamang bagay, ibig sabihin yan, ibinibigay mo ang power mo na nasa loob sa kanya. Kasi affected ka Affected ka. But of course, minsan maging affected ka, pero i-let go mo yan para bumalik ang power mo sa iyo. I'm saying, hindi siya madali, of course, ginagawa ko pa siya. Hindi siya madali. Walang person na perfect sa mga ganon. Mga tao po kami, naging affected po kami. Yan din sa lingwahe. Pag let's say, may YouTube channel na fino-follow mo sa lingwahe, okay, hindi responsibility ng tao na yan para turuan ka kung anong dapat mong malaman. Okay? Pinupuntahan mo ang channel na yan para malaman mo kung anong gusto mong malaman. Okay? Kung hindi ka pa nagsasalita ng lengguwahe yan, sabihin natin English. Kung hindi ka pa nagsasalita ng lengguwahe yan, hindi yan responsibilidad ng teacher mo o ng YouTube channel na yan. Responsibility mo. Kung may tanungin mo. Kung may sabihin mo. Kasi responsibility mo yan. Sorry. Responsibility mo yan. Gawin mo yan responsibility at magiging successful ka.
sa languages na nag-aaral. Okay? Kasi hindi yan responsibility ng guro. Naalala ko po, nung nasa primary po kami, nasa primary high school, sinabi ng teacher, may 30% lang ako, tapos yung 70% po nasa inyo. Tuturuan ko lang sa inyo ng 30% at yung 70% nasa inyo. Noon, di ko na naintindihan yon. Pero ngayon, naintindihan ko talaga ng ibig sabihin yon, ikaw mismo ang responsibility sa buhay mo. Maraming salamat at make sure nag-subscribe ka sa Swahili Kingdom YouTube para makakuha ka ng mga tips ng pag-aral ng mga lengguwahe. Kung gusto mong mag-aral ng Swahili, doon din mag-aral ka ng Swahili. Ako po si Connie, nagsasalita ko ng mga 6 na lengguwahe. Yan po, tinuruan ko po ang sarili ko nang walang guro, pero in the future, magkakaroon ako ng guro kasi gustong-gusto ko talaga. Kasi alam ko may advantages siya. Maraming salamat. Bye!